Lord, we thank you for this day. Salamat sa kalakasan, Panginoon. And the another opportunity to worship you, to hear your word, and to experience your presence, O God. Hayaan niyo po ngayong oras na ito, i-acknowledge namin ang inyong presensya, Panginoon. Salamat at palagian niyo kaming kinakatagpo, Panginoon Diyos. And today, Lord God, kami po ay nagpapasiyasat ng aming mga buhay. Kung may nakikita po kayong karumihan sa aming puso't isipan at sa aming buong katauhan, Panginoon, humihingi po kami ng tawad, Lord God. Nagpapalinis kami ng inyong buhay at banal na dugo. At hayaan niyo po, Panginoon Diyos, today, we will not only be informed, but we will be transformed by your word. Lord, mangungusap ka muli sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Excited kaming manalamin, Panginoon, through the lens of your word, O God. At hayaan niyo, O Diyos, tanggapin namin lahat ng inyong mga salita. Nasasaktan man kami o hindi, masaya man kami o hindi, ang mahalaga, Panginoon, your word is penetrating in our lives. At dalangin namin, O Diyos, lahat ng aming matututunan, dadalhin namin ito sa labas at i-share din namin ito sa maraming mga tao. Salamat, Lord. We declare your blessings and favor in our midst. At nagde-declare din ako, Panginoon Diyos, sa aming pong Apostle Bishop Art and aming pong Reverend Lynn, Panginoon. Sila po'y nasa Milan, Italy ngayon. Lord, we are praying for your protection, for your covering, your power, and your continuous provision in their lives. Salamat, O Diyos, sa palagian yung pagsama sa kanila. Gayun din, Panginoon, sa lahat ng worship services all throughout the globe ng JA1 family. Salamat, O Diyos, kiniklaim na namin ang answered prayers. Ang maraming mga healing ay dadaloy ngayong araw na ito. Deliverance will flow. Your power will flow. Your manifestation of the Spirit will flow in this place. And Lord God, aalis kami sa lugar na ito punong-puno, nag-uumapaw ng inyo pong kapangyarihan. Salamat muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay as we declare the defeat of the devil and the victory of Jesus in our midst. To you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may all be seated, please. Sama-sama po nating ideklara ang Luke chapter 4, verses 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan nga po natin si Jesus. Thank you, Lord. I-declare din po natin ang ating kultura as J1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Minsan pa, isa pang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God. Let me begin. Ang ating pong mga kalalakihan na naririto, taas nga kamay ng mga kalalakihan na naririto muli. Yan. Naturally po tayong mahihilig sa competition. Whether it be sa panliligaw, mas gusto natin yung parang may thrill na tinatawag. Gusto namin yung may challenge. Kaya kung kayo po yung mga nililigawan, yung pong mga nanliligaw sa inyo, bibigyan nyo po lagi ng challenge. Huwag nyo agad sasagutin. Paghihintayin nyo na muna mga 20 years. Tapos saka, ganun. Lalo na kung gustong-gusto namin yung babae, ano? Kasi po ako personally, ay nakatanggap po ako, nakasumpong po ako ng treasure. Bakit? Sabi po ng Bible, he who finds a wife, finds a treasure. Eh ang akin pong natagpuan ay isang tunay na treasure mula sa Panginoon, ng aking asawa, si Pastor Asab. Sino dito yung lalaki na nakahanap ng treasure na ngayon? Raise your hands. Uy, nakita kita ha, kaya ka nagtaas ng kamay. Siniko ka nung misis mo ha.
Bilis niya eh. Nung una, gano'n. Oh, maska ng kamay. Alam niyo ho, nung nililigawan ko pa yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa, very challenging po yon. Una po kasi kapag nakikita ko siya nung panahon na siya'y dalaga pa, ay ang unang salitang pumapasok sa aking isipan ay ang salitang holiness. Dahil kung kilala niyo po si Pastora Sab, she is a very Christ-like woman. Very kind and very gentle for God's glory. Yung tipong pwede niyo siyang pagdasalan. Holy One, have mercy on me. Parang yung mga ganun. Yung paglalapitan mo siya, sasabihin mo sa kanya, ipanalangin mo po akong makasalanan. Parang Virgin Mary ang peg. Ano po? Pangalawa, she is the daughter of our beloved Apostle Bishop Art and Reverend Lynn. At si Pastora Sab mismo nagtatanong sa kanyang sarili, Lord, may manliligaw pa kaya sa akin na isang Kristiyano at taga-church? Kasi ang isip niya, lahat ng lalaki may intimidate kina Apostle Bishop Art and Reverend Lynn. Totoo naman. Baka matakot daw mag-approach. Ako po, hindi po ako natakot. Kasi naalala ko bilang Batanggenyo, meron akong 3 P. Tayo pong mga Batanggenyo kasi minsan napapagpalit natin yung P at F. Eh ako may 3 akong P. Meron akong prayer, meron akong faith kay Lord, at meron akong face value. Amen. 3 P dapat ang meron ka. Naalala ko tuloy yung akin pong pinsan na taga-Canada. She's a Canadian citizen already. Umuwi po sila ng Pilipinas para magbakasyon. At gusto niya daw i-try ang pagsakay ng jeep. Eh, sumakay po siya ng jeep papuntang Rosario. Katabi po nung aming tahanan doon, nung aming ancestral house, ay isang hardware na ang pangalan po ay Felbel. F-E-L-B-E-L. Yun ang pangalan ng hardware. Yun po sa aking mga tiyuhin. At nung siya po sumakay ng sasakyan kasama ang kanyang asawa sa jeep, bayad na po siya, sabi niya sa driver, Felbel po. Di siyempre, ganun yung ano eh. Saan? Sabi ng driver. Felbel po. Saan daw? Nilaksan niya pa. Felbel po. Hindi niya maintindihan. Saan yun? Finally, na-realize niya, ako nga pala nasa Batangas. Kailangan i-adjust ko ang aking salita. Sabi niya, pilbil po, pilbil. Sabi ng driver, oo, 15 lamang ining, 15. Sino dito minsan napapagbaligtad niya yon? Anyway, we are talking about competition. So sa sports, mahilig din po kaming mga kalalakihan, of course. Ako po personally, mahilig po ako sa sports. May ilang laro po ako na medyo marunong din naman, nakakautay, ika nga. Isa po dyan ay basketball, marunong po din ako ng volleyball, table tennis, nagbabadminton din po ako. At ang isa sa pinaka-paborito ko sa lahat ay ang lato-lato. Yan. Sino dito ang magaling maglato-lato? Yan ang sport nyo, di ba? Lalo na nung itong mga nakaraang taon, naglalato-lato lang kayo. At lately po, nakakasama ko po yung ating mga kalalakihan sa anointed professionals at mga music ministers po natin sa paglalaro ng sport na ito. Hindi itong lato-lato ha. At yan po ay ang larong darts. At dito po iikot ang ating topic for today entitled, The Dark Side of Life. Sa larong ito pala, simple lang po itong larong ito eh. Sino ho dito naglalaro ng darts? Raise your hands. Allah. Simpleng game lang po ito. Ang kailangan mo lang ay isang dartboard. Meron kang dart pin. Oh, ready ako dyan. Meron kang scoreboard. Marami kang kalaro, masasaya, at mahabang pasensya. Yan. Sino ho may dartboard sa bahay? Alay, ako ho yung asawa ko ang aking dartboard pag ako'y medyo naiiyamot. Sa mga pamilya po na naririto, pwede nyo po itong ilagay sa bahay ninyo. Pwede nyo itong banding, lalo na kapag meron kayong mga anak na teens na. Maganda po itong banding para hindi po laging nakaharap sa cellphone ng lahat. Bumili kayo ng dartboard
at kayo ay ilagay nyo sa likod ng inyong pintuan at kayo ay magbato doon ng pin. Pero habang ako po ay naglalaro nito, nagkakaroon po ako ng mga realization sa buhay na gusto kong i-share sa inyo. Nakakatuwa po dahil in everything we do, lagi nating makikita na may tinuturo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may tinuturo si Lord. Kaya if you are trying to explore something new, whether it be in business, isang bagong career, isang bagong sport that you want to try, lagi mong tatandaan na may tinuturo ang Diyos. Amen? Dalawang bagay lang po ang ating pag-aaralan ngayon. Una is this. In darts, we must hit the bullseye. In life, our bullseye is Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, ang bullseye natin ay si Jesus. Ano po ba ang main goal ng darts? Ang main goal ng darts, mga kapatid, is to win the game, of course. And to win the game, kailangan ma-hit mo yung bullseye. Pakita nga po natin ulit yung dartboard natin. Yan. Kasi dyan po sa ating bullseye na yan, hindi pwedeng mananalo ka nang hindi mo tatamaan yung bullseye. At yung bullseye po, yung nasa gitna, na isang pula at isang berde, ganyan lang po kaliit yun. At para tamaan mo yun, kailangan you have that certain precision, certain skill sa iyong mga kamay para ito'y matamaan mo ng ayos. Kasi this is a little bit far from you talaga. So if you hit it, kailangan talagang meron kang precision and accuracy. Ganon din po sa ating buhay. Lagi natin sinasabi ito, Jesus is the center of my life. Sino nagsasabi nun? In our lives, gagaya ng darts, we have a center. We have a goal and target. At ano yun? It is Jesus. Lord, ikaw ang maging sentro ng aking buhay. Alam niyo po ba that the bullseye only covers 0.23% of the whole dartboard? Yung nakita nyo kaninang isang malaking bilog, 0.23% lang yan yung bullseye. Ano ibig sabihin mo, Pastor? Parang kung meron kang 10,000 pesos at sa iyo mapupunta ang 0.23%, ibig sabihin, bibigyan ka lamang ng 23 pesos. Out of a 10,000 peso bill or bills, ang tatanggapin mo lang is 23 pesos. Napakaliit. Ano pong ibig sabihin? Mahirap talaga at napakahirap tamaan ang bullseye. Napakadaling sabihin na Jesus be the center of my life, of my family, of my love life, of my business. Ang daling sabihin. But it really takes great effort to actually do it and experience it. Na si Jesus talaga ang maging sentro ng ating pamilya. Sino po yung tuwing umaga sinasabi niya yon? That Lord, be the center of my day. Be the center of my transaction today. Be at the center of my workplace. Okay? Lagi nating sinasabi yon. At lagi kong sinasabi kapag titirahin ko yung bullseye, nakatingin ako sa kanya, hawak ko yung aking pin, titirahin ko talaga yung bullseye. Doon ako nakatingin. It takes great skill and focus to hit it. Ano ibig sabihin? Lagi kong sinasabi, sa bullseye ako nakatingin. Bullseye ang aking tatamaan. Maganda yon. Dinedeklara mo araw-araw na si Jesus ang sentro mo. But that is not enough. You have to live it and ask God's tremendous grace for you to do it. Sabi mo sa katabi mo, biyaya lang ni Lord. Pastor, sinasabi mo, Jesus be the center of my life. Paano maging sentro si Jesus? What should I do? Is there any word or biblical scripture that will back this declaration? Yes. Colossians chapter 1, verses 16 to 17 sa God's Word Translation. Sabi dito, He created all things in heaven and on earth, visible and invisible, whether they are kings or lords, rulers or powers, everything has been created through Him and for Him. At verse 17, ito ang isa sa pinakamaganda. He existed before everything and holds everything
together. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin niya, ang tinutukoy po dyan ay si Lord. Na bago pa malikha ang mundong ito, nandyan na ang Panginoon. At dahil siya po ang lumikha ng mundong ito, alam din niya how to hold everything together in place. May example ka, Pastor? Of course. Our solar system. Yung mismong solar system natin, ano po ang sentro ng ating solar system? If we can show the image of our solar system. Nasa gitna po ng solar system ay alin? Ang sun. Sabihin natin sun. Ang araw po, anong binibigay nito sa atin at sa mga planeta? Nagbibigay ng liwanag at saka ng init. Dahil kung wala po ang sun, we will all be frozen to death. At sabi doon, ang araw hindi lang nagbibigay ng liwanag at init, nagbibigay din ito para din itong glue. The sun holds everything together through its so-called gravity or gravitational pull. At sa sobrang bigat ng mass ng araw, 99% ng mass ng solar system ay ang araw, the sun keeps everything in place and pulls everything towards it. Habang may araw, ang mga planeta ay nananatili sa kanilang tinatawag na orbit. Hindi sila umiiwas, hindi sila lumalayo. Hanggat naroroon ang araw, laging merong gravitational pull. Kaya lahat ay in place. Imagine nyo, napakalaki nito. Kaya po, ibig sabihin nito, sa buhay natin, noong wala pa si Kristo sa buhay mo, ang gulo ng buhay mo. Tama? Kailan lamang gumanda ng gumanda ang buhay mo? Umayos ng umayos, umangat ng umangat, nung pumasok lang si Jesus sa eksena. Saka lang nagkaayos-ayos at naging maganda ang patas ng buhay natin. Si Jesus ay ganon, hindi lang siya tagabigay ng liwanag, hindi lang siya tagabigay ng provision. Ang Diyos din po ang taga-ayos ng buhay mo. Sinong pumasok dito ngayon, parang ang gulo ng isip niya. Ang gulo ng kanyang paligid. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Well, let me tell you this. You came to the right place because Jesus is going to meet you and He will give you His plan. He will manifest His plan at aayusin niya ang dapat ayusin sa buhay mo. Kahapon po, naroon po ako sa team building ng ating pong VIP ministry. And na-meet ko po doon ang isa pong kaibigan at ating pong kasama sa gawain na na-meet ko siya 2 years ago. Sa same team building activity po ng VIP team natin. Ang pangalan po niya ay si Brother Jobert. Alam niyo po, siya po ay isang dating miyembro ng isang kulto na ang pangalan po ay Apo. Narinig niyo na ho ba yun? Yung kulto po dyan na Apo, ang tawag. Ito po ang itsura niya noon. Yan po yung mga naglalakad sa daan na may dalang krus. Meron pong mga suot na puti or either pula. Dala-dala po nila yan. At yan po si Jobert. Yan po nandyan na nakapula. At ito pong naritong may hawak sa krus. Yan po si Brother Jobert. At nagtuturo din po siya. Pakita natin yung siya nagtuturo. Yan, may hawak na ho siyang, kung ano man yan, hindi ho yan Biblia. At tinuturuan niya ho lahat ng mga membro sa isang komunidad o sa isang bahay. Habang sila po ay nag-aaral ng kanilang pinag-aaralan, ramdam na ramdam niyo po ang kahirapan sa lugar na iyon. Alam niyo ho, sabi niya, ang turo daw sa kanila doon sa Apo, ay kailangan kang gumawa ng sakripisyo para sa Diyos mo. Para pansinin ka ng Diyos, para mahalin ka ng Diyos, kailangan mong pahirapan ang iyong sarili. Because that is sacrifice, sabi niya. Hindi lang ho yun. Kailangan hindi sila pwedeng yumaman. Dapat manatili daw silang mahirap. Kasi yun po ang form of sacrifice. Habang nasa mundong ito, kailangan daw ay pahirap ng pahirap. Gusto niyo ba yun? Ayaw natin yun. At sinabihan po silang mag-asawa nung kanilang leader noon, kayo, bilang sakripisyo ninyo sa Diyos natin, hindi kayo magkakaanak. That is your form of sacrifice. At alam nyo, dahil sila nga po'y bulag, nasa dilim, tinanggap lahat yun. Kaya po, ang tagal na nila mag-asawa, hindi pa nagkakaanak.
Yan ho ang kanilang dating buhay. Ang gulo, ang dilim, puro kahirapan sa paligid. Wala kang makitang pag-asa. Kasi sabi nila, ang pag-asa mo, pag wala ka lang sa mundong ito. But that is not what the scripture says. Ang Diyos gusto kang pagpalain. Ang gusto ng Diyos magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang gusto ng Diyos ma-enjoy mo ang lahat ng mga bagay sa mundong ito habang hindi ka nalalayo sa Kanya because we are heirs to the kingdom. Tagapagmana tayo ng langit at lupa. Therefore, kung tagapagmana tayo ng may-ari ng langit at lupa, there is no reason for us to live a life of poverty. May kausap pa ba ako dito? Pero yun daw ang kanilang panata, hindi kayo magkakaanak. Never. Yan ang inyong panata. Opo. Ngunit nung sila po ay nagkaroon ng divine intervention, nagkaroon sila ng divine appointment kay Lord. Umattend po sila ng isang Sunday service natin. Ang nakita po nila doon, hindi pala ako ang dapat magsakripisyo dahil ang aking Diyos na pinaglilingkuran ang naunang nagsakripisyo. Siya na ang nagbigay ng buhay sa akin. Ang kailangan ko na lamang gawin ay tanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, paghariin siya sa aking buhay, nang sa gayon magagandang plano niya mangyari sa buhay ko. Na-realize niya, mali pala yung kanilang tagal na nilagay sa puso't isip nila na dapat ikaw ay magsakripisyo at magpakahirap para mahalin ka ng Diyos, pansinin ka ng Diyos. Where the case po pala is this. Siya po pala ay na-deliverance. Nagpa-pray, na-minister, ang daming karga, lumaya. At alam nyo, isa sa mga kalayaan na tinanggap nila, inalis po yung sumpa ng barrenness. Nawala ang sumpa ng hindi pagkakaroon ng anak. At nakita kami ngayon, that was 2 years ago, dala-dala na nila ang kanilang baby. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kay Lord, you don't need to sacrifice. Ang kailangan mo lang, manampalataya sa kanyang sakripisyo. Hindi ko sinasabing huwag kang magsakripisyo in the term or in the sense of maging happy-go-lucky ka lamang sapagkat hindi ganun ang ibig sabihin. What I'm trying to say is, hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo. Hindi mo kayang bilhin ang kapayapaan mo. Yung himbing mo sa pagtulog, hindi mo kayang bilhin. Binibigay yan ng Diyos ng libre. Yung gana mo sa pagkain mo, hindi mo kailangan bilhin. Pwede kang bumili ng maraming pagkain. Pero yung masarap na gana mo sa pagkain, ang Diyos ang nagbibigay niyan. At hindi mo kailangan lumuhod, umiyak para, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Lord, bigyan mo ako ng sarap at appetite sa pagkain ito. Hindi mo kailangan gawin yon. What you just have to do is to just say, Jesus, be the center of my life. Wala kang ibang dapat gawin o ipakita sa Kanya para siya'y humanga sa'yo. Wala kang pwedeng gawin na para sabihin ng Diyos sa'yo, kagaling naman na rin aking anak na rin. Hindi. Wala tayong maipagmalaki sa Diyos. Kaya nung maunawaan po nila yung ganong principle sa buhay nila, napakahirap pong baguhin nung nilagay sa kanilang isip. But they overcame because they said, ito po ang sabi namin, Pastor Reb, si Jesus na po ang sentro ng aming buhay. Mula nung siya po'y naging sentro ng aming buhay, siya ho ang naghawak ng lahat ng mga aspeto ng buhay namin. Hindi na ho namin kinakailangang ma-stress o maging anxious o maging worried dahil sila na ang may hawak ng aming finances. Sila na ang may hawak ng aming problema. Si Lord na ang may hawak ng aming kinabukasan. Kaya po natuto kaming araw-araw mabuhay na si Jesus ang nasa center ng buhay namin. Because He holds everything together in place. Kaya kung pansinin mo, magulo ang sitwasyon sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Baka hindi mo pa naiilagay si Jesus sa kalagitnaan ng iyong buhay. Sabihin nga po natin sabay-sabay, Jesus, be the center of my life.
Merong nagtanong na ganito po sa akin. Kala ko ba, pastor, pag nilagay mo si Jesus sa center ng buhay mo, He holds everything together. Yes, that's what the scripture says. Parang pansin ko po, nung ako po yung na-born again, parang lalo akong nalito at nagulo ang buhay ko. Ha? Paano mo naman nasabi? Kasi okay naman kami ng mister ko noon. Until malaman po niya na uma-attend po ako dito, malimit na ho kaming magkaroon ng misunderstanding. Oh. Okay naman po ako sa trabaho ko, pero nung na-born again po ako, naramdaman at naranasan ko po ang pabor ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaso yung mga katrabaho ko po, hindi sila nasiyahan. Naglayuan po sila sa akin. Hindi po sila masaya na ako po ay umuunlad, napopromote, naiingkrisan, hanggang sa ako po pinagtutulungan at sinisiraan. Oh. Okay naman ho ako sa eskwelahan eh. May mga katropa ho ako doon. Barkadahan po kami laging nanonood ng porn. Barkadahan po kaming nagbe-vape. Barkadahan po kaming nag-iinom. Pero nung ako po yung nilagay ko si Jesus sa center ng buhay ko, tinanggap ko ho siya bilang Panginoon at tagapagligtas, iniwasan ko na po sila. Hindi na po ako sumama sa kanila pong mga bisyo. Hanggang sa ako po yung pinagtripan nila. Wala daw po akong pakisama. Nagbago na daw ako, nagmamalaki na daw ako. At paulit-ulit po nilang ipinaparamdam sa akin ang rejection that I believe I don't deserve. Sa nakikita ko po, He doesn't hold everything together because He separated me from my friends. Oh. Sabihin nga natin, oh. Well, ito lang yan. Tingin mo, parang gumulo ang buhay mo nung tinanggap mo si Lord at ginawa mo siyang center? No. Hindi ganon. Ganito lang yan. Kapag nasanay ka sa dilim, mahirap, o hindi mo agad matatanggap ang liwanag. Ulit, kapag nasanay ka na sa dilim, napakahirap sa iyong tanggapin agad ang liwanag. Kung itatry mong pumikit dito ngayon ng ilang minuto, let's say 10 minutes kang straight na nakapikit, tapos bigla mong ibubukas ang iyong mga mata, anong nararamdaman mo? Sabi sa Batangas ay nasusulo. Gusto mo uling pumikit. Gusto mong i-cover uli ang iyong mata. Ano ibig sabihin? Pag hindi ka sanay sa liwanag, lagi kang pipikit ulit. Babalik ka uli sa dilim. Kasi okay na ako, pastor, kahit nasa dilim. No. Kahit ikaw ay nasusulo sa pagmulat mo ng iyong mata, hindi ka pipikit. Gagawin mo ang best mo to open your eyes kasi finally you saw the light of Jesus. 2 Peter chapter 2 verses 20 to 22. Sabi po ng Bible, sapagkat kung nakatakas ka na sa kasamaan ng sanlibutan, ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Wow. Mabuti pang, verse 21, mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Mas mapalad pa daw sa atin yung hindi mo na lang siya nakilala kaysa nakilala mo siya tapos tumalikod ka sa kanya. Yung iminulat ang mata mo, nakita mo ang liwanag, tapos sabi mo, hindi, pikit na lang ako ulit. Ayoko ng liwanag. Gusto ko yung dilim na meron ako noon. Verse 22, ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihang. Ang aso, pagkatapos sumuka, ay muling kinakain ang nailuwana. At ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yon. Mas maigi pa palang hindi mo na lang nalaman ang katotohanan kaysa ito'y nalaman mo tapos babalik ka na rin lamang sa dilim na pinanggalingan mo. Ang liwanag ay laging uncomfortable.
Lalo't ang tagal mong nanggaling sa dilim. At for the very first time na silayan mo ang kaunting liwanag, it is very uncomfortable sa iyo. Pero ito lamang ang masasabi ko, kahit uncomfortable sa iyo, kahit nilalait ka ng marami, pinagtutulungan ka ng marami, huwag kang susuko sapagkat ang Diyos na nagbigay ng liwanag sa iyo, ang sasama at aakayin ka hanggang makilala mo pa siya ng makilala at masanay ka na tumingin sa perspective ng kanyang liwanag. Mas marami kang nakikita at nagagawang maganda kapag maliwanag. Pero subukan mo pag blackout o brownout sa bahay at gabi na, wala kang masyadong magawa. Ang gagawin mo lamang ay umupo at maghintay na magkaroon ng liwanag. Why? Because the sun gives light. As the sun gives light to the earth, Jesus also gives light to your life. Sino dito may liwanag na ni Jesus? Paano masasabi, Pastor, na may liwanag ka na? Aba, yung dating ang isip mo, akala ko ho, maayos ang buhay ko. Nung nilagay ko sa sentro ng buhay ko. Ang totoong may liwanag at nabubuhay sa liwanag, ito sasabihin niya, may prosesong ginagawa ang Diyos. Kaya kami hindi nagkakaintindihan ngayon kasi merong mga bagay na inaayos ang Diyos. Sino po dito ba nag-iimis ng bahay sa isang iglap, imis agad? Meron bang ganon? Sobrang makalat ang bahay nyo? In the span of 5 minutes, linis mo lahat ang kalat na meron sa bahay mo. Yung 5 minutes nga, umaabot ng 5 hours. At yung 5 hours nga, minsan umaabot pa ng 5 days. Hindi madaling linisin ang kalat. Hindi madaling ayusin ang magulo. Kailangan mo lang manatili na nandun sa liwanag. Imulat mo ng unti-unti ang iyong mata. Ayos lang na nasusulo ka, walang problema. Basta wag ka na lang ulit pipikit. Wag ka na lang ulit babalik sa dati mong buhay. Sapagkat sabi doon, para kang aso na kinain muli ang kanyang suka. At para kang baboy na niliguan, bumalik sa dati niyang lubluban o putikan. Sabi mo sa katabi mo, wag ka nang babalik sa dati mong buhay. Magpatuloy tayo sa liwanag. Amen? Ay bakit nga, Pastor, nagkakaroon ng kaguluhan? Gusto ko lang naman po mabuhay ng may kapayapaan. Alam nyo, hindi papayag si Satanas na ganun-ganun lang. Hindi siya papayag. Dati kayong magkakampi. Ang laki na ng gastos ni Satanas sa'yo. Ang laki na ng investment niya sa iyong buhay. Tapos basta-basta ka na lang mawawala sa kanya. Hindi ganun kasimple. Kaya hindi po ganun kadali maging sentro si Jesus sa buhay. Kasi para itong darts, na habang nandito tayo sa makasalanang mundo, 0.23% lamang ng buong board, si Jesus. At mas malaki yung peripheral view, 99.77%. Ano ibig sabihin? Kung si Jesus po ay 0.23% lamang, at ang karamihan ay 99.77%. Ano po yung 99.77% na yon? Yun ang mga pang-agaw at pang-distract sa atin ng kaaway para bumalik ka sa dating putikan na iyong pinanggalingan. Mas malaki po, 99.77% ang ginagawang distraction ng kaaway. Samantalang sabi ni Lord, tumingin ka lamang doon sa 0.23%. Huwag kang magtitingin doon sa 99.77%. Kasi kapag tumingin ka doon sa mas malaki, wala na. Hindi mo na mahihit ang target. Hindi mo na mahihit ang bullseye. May kausap pa ba ako dito? Kaya talagang may maraming pang-agaw ng iyong atensyon ang kaaway. The enemy has 99.77 ways to distract you. So just look at the 0.23%, which is Jesus. Ang hirap naman ho, liit naman ho. Ganun talaga, tumingin ka lamang doon, tumingin ka kay Jesus, make Him the center of your life. At yung 99.77%, huwag mong tingnan. The enemy does not want to destroy you. Hindi lamang yun ang gusto niyang gawin. I-destroy ka niya sa pamamagitan ng distraction. He doesn't want to destroy you only. He wants to distract you first. Uunahin niya ang distraction sa'yo.
Nandyan po yung iba-ibang distractions, kagaya ng awayan sa inyong mag-asawa, nabubuli ka sa school kasi hindi ka sumasabay sa trend, bigla kang nawalan ng trabaho nung ikay na born again, nag-close ang negosyo nung ikay nakakilala sa Diyos, nabuntis ka tapos nakunan ka din lamang, may na-close ka sa church, naging kaibigan mo, tapos scammer pala. Buti na lang walang scammer sa JA1. Amen? Ano ang bottom line? This is Satan's point of view. Sisihin mo lagi si Lord. This is the point of view ni Satanas. At gusto niyang ilagay sa isip natin. Sa mga nangyayari sa iyo na hindi maganda, hindi nasasagot ang prayer, nabuntis inakunan, nag-close ang negosyo, nag-aaway sa pamilya, ang sisihin mo ay ang Diyos. Kayo may punta-punta ka pa dyan. Ginawa mo pang sentro ng buhay mo si Lord. Yan, kagulo tuloy kayo. Yan ang gusto ni Satanas. Sisihin natin lagi ang Diyos. Minsan nagtatagumpay siya. Kaya nga po ang laging bilin sa atin ni Jesus, sa akin ka tumingin. Pag titirahin mo yung bullseye, doon ka nakatingin dapat sa bullseye, huwag kang tumingin doon sa labas, doon sa bullseye mismo. Dapat laser focused ka. Huwag kang tumingin sa malalakas na alon. Sabi kay Peter, sa akin ka tumingin para hindi ka lumubog. Anak, huwag mong tingnan yung misunderstanding ng pamilya mo. Ang tingnan mo'y ako dahil ako'y may ginagawa na. Anak, huwag mong tingnan ang mga klase mo nang aampi sa'yo. Ako ang tingnan mo. Huwag mong tingnan ang nawalang trabaho. Ako ang tingnan mo dahil kaya kong palitan yan ng mas maganda kaysa dati. Huwag mong tingnan ang miscarriage ng asawa mo. Si Jesus ang tingnan mo dahil siya lamang ang tanging may magagawa. Baka kailangan mo lang ng deliverance. Baka kailangan mo lang na may makausap. Kapatid, huwag mong sisisihin ng Diyos sapagkat ang Diyos walang hinangad na maganda. Na pangit sa atin, walang hinangad na pangit sa atin kundi puro maganda. Amen? Psalms chapter 16 verse 8. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Habang siya'y nasa aking kanan, I will not be shaken. Kaya I will always look or keep my eyes focused on the Lord. Sabihin natin sa ating mga sarili, self, sige laksan mo, self, si Jesus ang tingnan mo. Wag ang sitwasyon. When you're down, remember to just always look up. The only thing that you have to do when you are always in the down part, in the dark side of your life, you just always have to look up and see the light. Because His light will give you victory. Because there is victory in the light of Jesus. Amen? Bakit ka titingin sa taas? Ano bang meron doon? Nandun ang trono ng Diyos. He is still in the throne or on the throne. Kung saan nasa trono pa rin si Lord, therefore God is in control. Sabihin nga natin, God is in control. Ang Diyos mo ba'y bumaba na sa kanyang trono? Yes or no? Hanggang ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono, secured tayo na may mas magandang nakalaan sa atin. Hanggat nandoon ba siya sa kanyang trono, secured ka na mas maganda ang mangyayari sa iyo kaysa noong nakaraang taon. Ngayong taon, mas maganda ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay even 2 years ago. Nakasecure ka doon. Bakit? Kasi may liwanag at siya ang sentro ng buhay mo. Amen? Mas madali, pastor, tumingin doon sa 99.77% kaysa doon sa 0.23% na napakaliit. Doon na lang ako titingin sa paligid. Kapatid, huwag kang papatinag. Dahil sa huli, may nakaabang na pagpapala kapag nanatili kang tapat hanggang sa wakas. Amen? Sabihin nga natin sa ating mga sarili, I am super blessed. Balik po tayo sa usapang darts. Alam niyo po ba kung ilang pin ang gamit habang naglalaro ka? The answer is 3.
Laging 3 pin. Bakit? Dahil hindi lahat ay kaya mong i-hit sa unang try. Kaya po ang dala ko dito ay 3. Oh. Yan po ang sarili kong pin. At ito po ang 3 ito, kailangan gamitin ko lahat. Dahil hindi mo naman mahihit yung bullseye sa isang tira lang. Kahit gaano ka ka-focus, kahit anong declare mo na tatamaan kita, still malaki ang chance na hindi mo mahit. Lalo na kung beginner ka. Pero, yung iba nga po, pagka tumira sa umpisa ay doon tumatama sa pinto o sa pader na pinaglalagyan, hindi sa bilog. Yung iba nalalaglag ang pin kasi mahina ang kanyang bato. Alam nyo, itong pin na ito, dapat pala ito maganda ito yung naging weapon ng pastor, para yung isang member magising pagpasaway, pag inaantok, pag hihikab-hikab, Lord, ibabato ko po ito sa kanila at kung sino lang po ang tatamaan nito, yun yung hindi nagtatights, Panginoon. Tamaan nyo straight agad, Lord. Pwede lang, Yung pangalawa namang pin, Panginoon, doon ko itatama sa hanggang ngayon ay namumuhay at guilty sa kasong illegal loving. Illegal loving. Iba ang mahal mo. Mas sobra kang mapagmahal. At yung patatlo, pastor, doon ko itatama. Lord, itong pangatlo, doon ko itatama sa pogi. Aray ko. Sorry, grabe ka, Lord. Ako ang tinamaan doon. How I wish, Pwede natin itong, sino dito ang hanggang ngayon nagre-reklamo sa Diyos? Yung pagka ibinato kong ganon, talagang pumupunta siya doon? Number 2, last na. In darts, there are multiple chances to win. In life, there are multiple chances to bounce back. Sabihin mo nga ito sa iyong sarili, I will bounce back. Sino po dito nangangailangan ng divine intervention sa kanyang sitwasyon? Yung lahat na ng paraan ay ginawa mo pero wala pa rin nangyari. Huwag kang mag-alala kasi ang message ng Diyos sa iyo ngayon ay ito. God's way is on the way. Everybody say, God's way is on the way. Yung mga nasa taas, sabihin ninyo, God's way is on the way. Kayong nandito sa kanan, sabihin ninyo, everybody, sabay-sabay. Kanino mo sinasabi yan? Doon sa 99.77% ng dartboard. Sinasabi mo sa kanilang mga pang-distract sila. Matatapos na ang panahon mo. Because God's way, His plan, His purpose, His good things na nakaprepare sa akin ay paparating na. It is fast approaching. It is almost there. Papunta na sa iyo. Ang kailangan mo na lamang manatiling nagtitiwala at ilagay si Jesus sa sentro. Hindi po yan ibig sabihin na kaya dapat maghintay ka lamang. Hindi, kailangan mag-wait ka lamang. Hindi ito yung tanong na, Lord, darating pa ba yung plano mo? Baka hindi na yun ang tanong. Kundi ang tanong, darating talaga. Hindi natin alam kung kailan. Basta ang gagawin ko lang, Lord, maghihintay lamang ako sa iyo. Gaano man katagal ito, hindi ako madidefocus ng maraming mga peripherals ng buhay ko. Lagi ako magpo-focus sa gitna sapagkat nandun sa trono ang Panginoong Jesus. Siya ang nasa gitna ng aking buhay. Kaya God's way is on the way. JA1 family, you are blessed. You are super blessed because God's way is on the way in your family, in your ministry, in your workplace, in your school, in your business, in your personal mind and heart. God's way is on the way. Woo! Paano mo nasabi, Pastor yan? Micah chapter 7, verses 7 to 8. I will look to the Lord. Ang una niyang ginawa, look to the Lord. Sabihin natin, look to the Lord. At ano sunod niyang ginawa? I will wait for God to save me. I will wait for my God to listen to me. Unahin mong tumingin muna sa kagandahan ng plano ng Diyos. And then, wait. Sabihin natin, wait. At sabi niya, verse 8, don't laugh at me, my enemies. Although I've fallen,
I will get up. Kahit ako'y bumagsak, ako'y babangon muli. And although I sit in the dark, the Lord is my light. Kaya kanino ako titingin? Sa may dala ng liwanag. At kapag sa Kanya ako nakatingin, wala akong pakialam sa dilim. Nandyan man ang dilim, okay lamang. Basta ang mahalaga, nasa akin ang liwanag. Marami sa atin, tinatawanan ka na ng mga tao, tinatawanan ka na ng kaaway. Iyan ba ang ginagawa ng iyong Diyos? Parang kabaligtaran sa sinasabi ng iyong pastor at sinasabi ng salita ng Diyos. Parang kabaligtaran na nangyayari sa iyo. Kaya nga po 3 pin ang dala mo. Merong 3 pin sa isang round. Meron kang 3 chance para ibato at tamaan ang iyong target. Pastor, nagamit ko ng lahat. Hindi ko pa rin natamaan sa isang round. Huwag kang mag-alala kasi hindi pa tapos ang laban. May next round pa. Kunin mo uli. I-try mo uli ito. 1, 2, 3. Pag hindi pa rin, next round ulit. Hindi pa tapos ang laban. Kaya huwag kang lulugmok lang at maglulupasay. Amen ba? Tinatawanan na po ako kasi paulit-ulit po ang maling desisyon ko. Guess what? Hindi pa tapos ang laban. Sabihin natin, hindi pa tapos ang laban. Tapikin mo yan nasa kanan mo. Sabihin mo sa kanya, babangon tayo. Amen ba? So you have to pick your pin again. And try it again, another time. Pag hindi pa rin, kahit nakapokus ka na, hindi mo pa rin tinamaan, try it once again. Ang mahalaga, alam mo na kung ano ang focus mo. Meron ka ng tamang focus, meron ka ng tamang pananampalataya. Amen ba? Kung nasa dilim ka ngayon, ang ganda nito, oh. Although I sit in the dark, the Lord is my light. Kahit nasa dilim ka ngayon, hindi ang pangako ng Diyos, ihaahon kita sa dilim. Hindi ho ganun eh. Kung nasa dilim ka, tatabihan ka ng Diyos. At handa na siyang magdala ng liwanag sa iyo, basta hingin mo lang. Kaya yung place of darkness na meron ka will just be a memory of the past. Because now, sabihin natin, now, laksan mo, sabihin mo, now. Now, the Lord is going to be my light. Kahit ako'y nasa dilim sa mahabang panahon, hindi ko napapansin, katabi ko lamang pala ang Diyos sa aking kanan. Inaantay lamang siya, Lord, buksan mo na ang liwanag, hindi ko na kaya ang dilim. At sasabihin ni Lord, yes, iniintay lamang kita. This is the light. This is my plan. Naiintindihan mo na ngayon kung bakit nangyayari ang nangyayari. Naiintindihan mo na ngayon ba't hindi mo nakuha yung trabaho. Naiintindihan mo na ngayon kung bakit hindi mo nakuhang makaalis sa ibang bansa. Kasi nabuksan na ang liwanag at nakita mo na ang perspective sa perspective ni Lord. Noon ang perspective mo lamang ay sarili mo. Nasa dilim ka. Pero kapag meron ka ng Jesus sa sentro ng buhay mo, maliwanag ang buhay. Hindi humiral ko yun, ha? Ang original nun, si Lord. Sabihin mo sa iyong sarili, this year is my bounce back year. Para namang walang ka-energy. Sabay-sabay, sabihin mo sa iyong sarili. Yung talagang kumbinsido ka, sabihin mo ito na malakas. Yes. Amen? Hindi, siyempre, ang kaaway hindi napayag na maging bounce back year mo ito. At meron pa siyang isang bala para hindi ka makabangon. Gusto mo nang bumangon pero meron pa siyang isang ibinabala sa iyo. The biggest paralyzer in life is regret. Sabihin natin, no regrets. Hindi po ba ang paralyzer ay yung fear? Yes, pero nag-umpisa yan sa regret. Ang laki ng nalulugi sa isang Kristiyanong puno ng panghinayang. Nang lagi sinasabi, sayang, kung naagahan ko sana ang pasa ng aking resume, ako sana ang natanggap sa trabaho. Sayang, kung ganito lamang, ganito ganyan. In August 2024, there was a man named Adriano Asis. He was a Brazilian. Yan, siya po yan. Isa po siyang Brazilian. Who was about, sasakay na po siya sa kanyang flight, going to another place, isang domestic flight. Kaso na late po siya ng dating.
sa boarding gate. Kaya hindi siya umabot na makasakay. Alam nyo, yung mga nalilate, meron din palang benepisyo yan paminsan-minsan. Sabi mo sa katabi mo, parang tayo ang pinatatamaan. Okay, balik tayo. Na-late po siya sa boarding gate. Hindi siya umabot. Kaya po nakipagtalo siya doon sa officer. Pagbigyan mo na ako, hinahabol ko yung flight, meron akong dapat gawin. Hindi siya pinagbigyan. Galit na galit. Talagang, kasalanan mo nahuli ka. Amen ba? Until a few minutes later, napanood niya sa telebisyon na ang plane ay bumagsak. At 62 passengers of that domestic flight died on the spot. Sana itong si Adriano Asis ang pang 63 na pasahero nung flight na yon. Nandun pa siya sa airport nung siya'y nagalit. At nandun pa rin siya sa airport nung mabalitaan niyang may bumagsak na aeroplano at yun pala yung dapat niyang sasakyan. Kaya yung kanyang galit napalitan ng pagpapasalamat. Yung inaway niyang officer ay kanyang niyapos at sinabi niya, "You are my hero. You are my savior." Kanina inaaway-away niya yun. Niyapos niya na, "You are my savior. Kung hindi dahil sa iyo, kasama sana ako doon. Baka hindi ako na-i-interview ngayon." Amen. Sayang kung hindi sana ako na-late ng gising, hindi sana ako naiwan ng flight. Praise God na late ka. Praise God feeling mo nagkaroon ng delay. Kasi delay is not denial, but it is God's deliverance. Pasalamat ka at hindi ka na-promote. Kasi kung na-promote ka, baka malayo ka na sa Diyos. Pasalamat ka, hindi mo nakuha yung malaking kontrata. Kasi pag nakuha mo yon, wala ka ng panahon na maiibigay sa pamilya mo. Wala ka na rin panahon maiibigay sa Diyos mo. Deliverance. Deliverance is not just only casting out demons. Deliverance means God is protecting you and saving you from the imminent evil that you are supposed to go through. Kaya magpasalamat ka sa mga delay na feeling mo'y delay. Sa totoo lang, in God, there is no delay. Sino yung pinangahawakan ito? Meron tayong verse na babasahin na karamihan pinangahawakan ng marami. Isaiah chapter 60 verse 22. When the right time comes, I will make this happen. I am the Lord. Amen? Hindi. Kulang. Ano yung kompleto nitong salitang ito? Kasi lagi nating binabanggit yan I will make this happen. I will make this happen. May kasunod ba yan? When the right time comes, I will make this happen. What? Quickly. Hindi ako mag-aaksaya ng oras. Kapag dumating na ang oras na dapat ibigay ko sa iyo ang pagpapala, agad-agad nandyan sa iyo. Hindi ako magsasabi, "Oy, pupuntahan mo muna ako, mahalin mo muna ako." Kapag naka-ready na ang answered prayer mo, basta na lang yan dadating sa harapan mo na hindi mo inaasahan, hindi mo ina-expect na yun ay makukuha mo pa. Basta ang alam mo lamang, nagtitiwala ka sa tamang panahon niya. Because when the right time comes, woo! Sabihin nga natin, quickly. Kaya huwag mong iiwanan yung salitang quickly. Lagi sasabihin mo, when the right time comes, the Lord will make this happen in my life quickly. Woohoo! Ako po'y sobrang galak na galak ngayong araw na ito. Kay Lord, basta timing niya, hindi siya nag-aaksaya ng panahon. Yung nangyari doon kay Adriano Asis, dating galit siya pero napalitan ng pagpapasalamat kasi naunawaan niya sa pamamagitan ng liwanag ng Diyos na sa tamang panahon pala mangyayari. Kaya kapatid, sa tamang panahon, matatanggap mo ang kagalingan. Sa tamang panahon, matatanggap mo ang iniintay mong answered prayer. Sa tamang panahon, hindi lamang makukuha mo ito, kundi makukuha mo ito agad-agad.
Sa tamang panahon, sa panahon ng Diyos, makukuha mo. Ito na yung literal, makikita mo ang hinahanap mo. Dahil pag hindi mo nakita, makikita mo. Yan ang sabi ng mga nanay natin lagi. Nung mabalitaan ni Jesus na may sakit si Lazaro, ano ang kanyang unang ginawa? John chapter 11 verse 3. So the sisters, sino yung sisters ni Lazarus? Martha and Mary. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Grabe naman yun. Ang pagkakatawag kay Lazarus is the one you love. Hindi sinabi doon na, Lord, Lazarus is sick. Ang sabi ng magkapatid, Lord, the one you love is sick. Alam mo ba na ikaw yon? You are the one that God loves. Sabihin mo sa iyong sarili, I am the one that God loves. Ang ibig sabihin, ako ang mahal ni Lord. At nung malaman niya na ang kanyang mahal ay may sakit, anong response niya? Verse 4. Pero bago mo basahin yung verse 4, sa verse 5 tayo. Inulit na naman. Now Jesus, ang verse 5 ay iba. So verse 6 pala dapat. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Kung mahal mo yung tao, di kayo pupuntahan mo agad. Nabalitaan mong may sakit. Ang kailangan na healing. Ay di siyempre ang normal response ni Lord, pupunta agad ako dyan. Pero ang sabi ng verse 6, kung nabalitaan niyang may sakit yung kanyang mahal, hindi niya pinuntahan agad. Nag-stay pa siya ng 2 araw doon sa kanilang kinaroroonan. Ito yung feeling mo na parang huling-huli na ang Diyos sa'yo. Feeling mo, Lord, ang tagal mo naman eh. Mauubos na yung laman ng aking bank account. Ang tagal. Lord, magkakahiwalay na kami mag-asawa. Ang tagal mo naman. Ito yun eh. Yung feeling mo, late na ang Diyos sa'yo. Kaya nung magkita-kita sila, anong unang naramdaman ng dalawa? Yung magkapatid, Martha and Mary, regret. Anong regret, Pastor? Verse 21 ng John chapter 11. Una niyang nakasalamuha si Martha. Ang sabi ni Martha ay ganito, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Kung inagahan niyo lamang ang dating, Lord, hindi sana namatay si Lazaro. At nakasalubong niya rin pagkatapos ay si Mary. Sinong Mary ito? Ito po yung Mary na binuhos ang mamahaling pabango sa paanan ni Jesus at pinahid ng kanyang buhok. Yan yung Mary na yon. At anong sabi ni Mary? Verse 32, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet. Hindi para punasan ng kanyang buhok, kundi para mag-regret. Hindi para mag-worship, kundi para mag-worry. Lord, kung nandito ka lamang agad, hindi sana namatay ang aking brother. Magkapatid na close kay Lord. Parehas na nagre-regret. Na feeling nila, pinabayaan sila ng Diyos. Sino ditong nakakaranas na feeling mo'y pinababayaan ka ng Lord at hindi dinidinig ng Diyos ang iyong mga panalangin? Gusto kong sabihin sa iyo, God's way is on the way. And delay is not a denial, but it is God's deliverance. So you just have to look on the Lord and just wait. Yung Mary na yun, napakalalim, napaka-close sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit pala yung mga pinakamalalalim ang relasyon sa Diyos, pinakamatitindi ang pananampalataya sa Diyos ay hindi exempted na makaramdam ng regret. Lord, kung hindi sana ako sumakay doon, hindi sana ako na-aksidente. Sana ngayon, ang ganda pa na nangyayari sa buhay ko. Puro regret. The most expensive tuition fee in life is regret.
Napakamahal ng ibinabayad mo para lamang sa feeling na ito. Anong ibinabayad ko, Pastor? Ibinabayad mo ang oras mo, ibinabayad mo ang atensyon mo, ibinabayad mo ang mga gandang relasyon, ibinabayad mo ang magandang plano ng Diyos para lamang kimkimin sa iyong sarili ang panghihinayang at ang pagsasabi, sayang, sana ganito ang nangyari. Huwag mong sayangin ang araw mo dahil lamang sa regret. Nalimutan nila na may message ang Diyos mula pa lamang nung umpisa. Ano sabi sa verse 4? When he heard this, sinabi na nung una na may sakit nga ang iyong mahal, ay sumagot na agad si Jesus, nakalimutan yata nung magkapatid. Ang sabi ni Jesus, this sickness will not end in death. Sinasabi na ngayon sa iyo ng Panginoon, hindi pupunta sa kamatayan ang iyong nararanasan. Sinasabi na sa iyo ngayon ng Diyos, hindi ka pupunta sa bankruptcy na hindi niya iaalaw at hindi ka niya rin tutulungan. Hindi ka pupunta sa katindihan ng pagsubok na iiwanan ka lamang niya. Siya'y katabi mo at lagi mong kasama. Ito ang sabi ng Diyos sa magkapatid nung simula pa lamang. Ewan ko ba ba't nalimutan nila? Ganyan tayo minsan pag humarap na sa pagsubok, nalilimutan na ang magagandang pangako ng Diyos. Mas nauuna na ang pagsubok kaysa sa pangako. Ay ang sabi ng Diyos, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Si Jesus pa rin ang sentro, kaya ka gagaling, hindi para sa iyo. Gagaling ka dahil gusto ng Diyos mapapurihan ang kanyang pangalan. Gusto ng Diyos, hindi istorya mo ang bida. Siya pa rin ang bida. Kaya maghintay ka ngayon, binubuo na ng Panginoon ang magandang istorya na ibibigay sa iyo. Kaya ang sabihin mo lamang sa iyong sarili, Lord, I will wait patiently because my deliverance, your God's way, is on the way. Laging ipapaalala sa iyo ng Diyos sa oras na ikaw ay nakalugmok sa libingan. Kagaya ni Lazarus, nakalibing na ng 4 na araw. Pagdating ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, Lazarus, bangon ka riyan. At bumangon ang patay. Minsan hindi mo tatanggapin ay kagalingan. Ang tatanggapin mo ay resurrection. Hindi niya lalagyan ng band-aid ang iyong sugat. Minsan ang gagawin niya, papalitan niya ito ng bago. Gagawin niya itong mas fresh kaysa before. Sino po ditong nakahandang mag-bounce back today? Sino ditong nakahanda sa kanyang bounce back year? Hindi pa tapos ang taon, nasa kalagitnaan pa lang po tayo. Marami pang gagawin ng Diyos sa taong ito, kaya wag mo nang munang tapusin ang laban. Ika'y bumangon, ay kunin mo ang iyong pin, ituloy mo ang pagbato, kahit na-frustrate ka na, hindi mo tamaan yung gitna, tuloy mo lang nang ituloy, at darating ang time, tatamaan mo din yan. Proverbs chapter 24 verse 16. I will end with this. Tayo po tayo lahat. Lahat na nakahandang bumangon at magsabing, Lord, lalaban pa ako. Lord, hindi pa ako tapos. Nag-iintay pa ako sa God's way. Nag-iintay pa ako sa sudden and last minute blessing. Sasabihin mo sa Diyos. Woo! Proverbs 24 verse 16. For the lovers of God, sino ditong nagmamahal sa Diyos? Sumigaw ng malakas na hallelujah. Lord, narinig niyo po yung mga taong nagmamahal sa iyo. They may suffer adversity and stumble 7 times. Sino ditong nadapa ka na multiple times? Nagkamali ka na ng multiple times? Puro failure na nangyayari sa buhay mo. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kung mahal mo ang Diyos, ang sabi dito, they will continue to rise over and over again. Babangon at babangon ka, ibabangon at ibabangon ka ng Diyos, basta iabot mo lang ang kamay mo. Lord, hindi na ako makatayo. Please, iabot mo ang kamay mo sa pananampalataya at ang Diyos, ibabangon ka niya. Hindi ka lamang niya aalalayan, bubuhatin ka ba niya para sa panahon na ikay nakarecover na, pwede ka na uling bigyan. Ang isang pastol, yung ship na may sugat, ang automatic niyang gagawin, binubuhat. Kahit napakabigat.
Kung hindi man niya personal na buhatin, kukuha siya ng mga katulong, ilalagay niya, i-carry niya. Ganon ka din alagaan ng Diyos. Gusto kanyang alagaan at buhatin. Pero ano nangyayari kapag ikaw ay lumalayo sa Kanya? But the unrighteous, yung mga taong walang pagtanggap sa Diyos, na hindi nila ginagawang sentro si Jesus, ano nangyayari sa kanila? They are brought down by just one calamity and will never be able to rise again. Papayag ka ba na sa isang bagyo lamang, bagsak ka na? Sa isang failure lamang, sasabihin mo, Lord, di yata para sa akin ito. Pinipilit-pilit ko pa. Ay may sinabi ang Diyos sa iyo na para sa iyo yan eh. This sickness will not end in death. Sinabi na ng Diyos, Lord, hindi yata para sa akin. Kita mo, wala na. If you are righteous and a lover of God, though you stumble 7 times, you will rise over and over and over and over and over again. Gaano man karami, kahit hindi 7 times, kahit multiple times kang bumagsak, laging habang buhay ka, mayroong pag-asa. And you can rise again, over and over again. Meron ka ba ngayong inaantay na breakthrough moment mo? May inaantay ka ba na bounce back situation sa iyong buhay? Do you feel like you are delayed when it comes to unanswered prayer? I will tell you this. If you fall 7 times, rise. Rise. Bangon. Ipagpag mo yung dumi sa iyong damit. At ikay bumangon. Kunin mo uli ang pin. 3. There is another opportunity to do it. Hindi kaya ng una, pangalawa. Hindi kaya ng pangalawa, pangatlo. Hindi pa rin kinaya, multiple times pa ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Ang dami mong hawak na pin. Ang kailangan mo lang gawin, ibato ng ibato ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang dami mong hawak na pin, hindi lang 3, multiple. You just have to say to the Lord, are you ready? Sabi po ng awitin, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Awitin nga po natin ito. Yung feeling mo, inabandona ka ng Diyos, kinalimutan ka ng Diyos, no. He's there in the throne, waiting for the right time to come so He can quickly make it happen. Awitin natin ito bilang isang panalangin ng ating puso ngayon. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sing once again. Oh Diyos, wala nang mabantay sa kamalian mo. Come on, sing. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Ano yung ipaparinig mo sa Diyos? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. With all your heart, sing. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilahin ka sa buhay ko. Amin.
padaranahin mo ang Diyos? Parinig mo sa Kanya yung dinig. Ikaw ay nadakila. Come on, sing your prayer to Him now. Muling nagmahal. We don't deserve the love, but He loved us anyway. Pag-ibig ko ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan. Ang ngalan mo'y tataas sa buhay ko. Come on, worship. Dinalog mo. Iparinig. Come on. Let this be your prayer. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, oh, hallelujah! Dakilain ka sa buhay. Oh, di nagbabago. Come on, sing. Di nagbabago. Tanging sandigan. Woo! Thank you, Lord. Let your light shine again. Let your light magliwanag ka sa buhay. Sa lahat ng think about your situation. Think about your situation. Ang Diyos ay Diyos ng sitwasyon mo. Panginoong Jesus. Yes. Dakilain ka sa buhay. Di nagbabago. Come on, worship. Di Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Oh, hallelujah! Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay. Oh, naman. Thank you, Lord. Di parinig mo sa Diyos. Diyos ka. Yes. Hindi maganda ang nangyayari. Nariyan siya para sa atin. Maghari ka. Lord, in the mighty name of Jesus, hindi man namin nakikita ang resulta. Wala pa man kami dun sa aming inaasahan, Panginoon. Patuloy-tuloy kaming bumabato pero mali ang tinatamaan. Puro palpak, puro mali. Lord, we will not stop throwing the pin until it reaches its destination. Jesus be the center of our lives. At hindi lamang ito isang deklarasyon, magkakaroon ito ng manifestasyon sa buhay ng bawat isang naririto.
Hindi man maganda ang nakikita mo sa mga anak mo ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, God's way is always perfect and it is on the way. Hindi mo man nagugustuhan na nangyayari sa negosyo mo, I will tell you this, God's way is on the way. Na-miss mo man ang isang opportunity, gusto kong sabihin sa iyo, isang blessing iyon. Dahil hindi ka hinayaan ng Diyos, mapalayo sa Kanya. His delay is not a denial on you. It is His deliverance in your life. Sabihin nga po natin ito sa ating sarili, Lord Jesus, ano man ang sitwasyon, Ikaw ang aking Diyos. Masaya man o hindi, nananagana man o hindi, mapayapa man o hindi, Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking sentro. Sa iyo ako nakatingin. Sapagkat Ikaw ang tagapagbigay ng aking tagumpay. Ngayong araw na ito, I am declaring, sige laksan mo, I am declaring that this year is my bounce back year. That today, ibabalik ng Diyos lahat ng ninakaw ng kaaway. May tubo pa sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang aking buhay. Be the center of my life. You are my bullseye. In Jesus' name. Everybody say, lahat na tumanggap, sumigaw ng hallelujah. Sabihin mo sa tatlong tao, congratulations on your bounce back year.